Negosyong bilyaran, paano kumikita mga kanegosyo? Ito nga pala yung negosyo kong bilyaran mga kanegosyo na malapit sa De La Salle, Dasma. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Excuse. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan niya ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. At bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita itong negosyong bilyaran mga kanegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugian ng una at pangalawa kong negosyo, medyo aware na ako sa focus in one, community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yung negosyo natin. Naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo tsaka yung barbecuean ko sa Quezon City. After ko malugi ng dalawa kong negosyong yan, hindi pa ako familiar sa focus in one. At nag-decide ako na bumalik sa Cavite kasi taga Cavite ako mga kanegosyo. Kaya ako napadpad sa malapit sa TIP dahil diyan ako nag-aral or napag-desisyon ako na diyan ako magka-college at nagbo-boarding house lang ako diyan. At nung bumalik ako sa Cavite, napag-desisyon ako na mag-negosyo ng bilyaran. Malapit yan sa De La Salle, Dasma mga kanegosyo. Sa mga nagtatanong dyan, may batas po tayo na within 100 meter radius, dapat bawal magbilyaran malapit sa school within 100 meter radius. Itong bilyaran ko mga kanegosyo, lagpas na yan ng within 100 meter radius. Although ang customer ko dyan is mga college student ng De La Salle. At may permit din po yan mga kanegosyo. At may rules din po dyan sa bilyaran ko na bawal magsugal, bawal minor de edad. At normally naman sa college student is mga 18 years old na rin naman sila. Karamihan. 18 years old na rin ang college student. Bakit malapit sa De La Salle? Dahil hinanap ko din yung community ng mayaman. At gusto ko na gawin na tambayan din siya ng mga college student tulad sa una ko negosyo na sari-sari store. Nagkataon mga kanegosyo, isa sa mga dahilan kaya nalugi din yung bilyaran ko, ang face-to-face classes palang meron before 2022 to mga kanegosyo is mga laboratory classes. Sobrang konti pa rin talaga ng customer nung naitayo ko yung bilyaran ko mga kanegosyo. Kasi although may face-to-face, kasi konti lang talaga, may binabayaran din akong renta. Pero na ko pa siya ng mahigit 1 taon din. Kaso hindi na talaga kaya. Short na rin sa cash flow, tsaka pa puro abono na lang. Kaya nag-decision ako na isara na lang yung negosyo kong bilyaran. Ang negosyong bilyaran mga kanegosyo, ang pinagkaibahan, ang maganda dito, rental business kasi ito mga kanegosyo. Ibig sabihin, ang maganda dito, kumpara sa karinderya, halimbawa, sa karinderya, 0 sales talaga sa isang araw. Bukod sa nalugi ka na sa isang araw, pati yung mga niluto mo, yung pagod mo, puyat mo, kasama yun sa nalugi sa'yo eh. Sa pagbibilyaran mga kanegosyo, hindi ka naman nagluto, hindi ka naglabas ng puhunan ulit para mamili ng mga rekado. Kung walang naglaro ngayon, 0 sales ngayon, edi bawi uli bukas. Pero hindi ka naman tulad ng lugin-lugi na katulad sa karinderya na kapag wala talagang benta, lugi ka na sa pera, lugi ka pa sa pagod. Tsaka automatic dito mga kanegosyo, once na may aircon kasi yan eh. Once na may maglaro dyan, automatic profit na yon. Kung 150 per hour, profit na yon. Sa karinderya mga kanegosyo, kailangan mo pang maubos yung isang tray ng ulam bago ka kumita eh.
Kaya hindi ko nga sinasuggest na magnegosyo ka ng karinderya eh. Kasi ang daming ulam, wala kang focus in one. Talo ka na sa pagod, lugi ka pa. Kaya, etong negosyo kong bilyaran mga kanegosyo is rental business. Ang ginawa ko dyan, hindi lang bilyaran pinapaupa ko, yung buong pwesto. Kumbaga, kung may isang section dyan na may magrerenta, pwedeng rentahan nila yung buong kwarto na yan na may kasamang bilyaran, naka-aircon na yan, may CR na yan, malinis yan. Wala nang ibang makakapaglaro diyan. Pero mas mataas yung rate ko per hour. Okay naman sa kanila. Ayan, dyan maganda kapag nasa community ka ng mayaman or may pera. Kahit mag-mark up ka ng malaki, basta yung serbisyo mo malupit, okay lang sa kanila yan mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, applyan natin yan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na to sa labanan natin mga kanegosyo bilang negosyante. Kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman yung tumatapos, type mo naman sa comment section, bilyaran. Subscribe ka na rin sa akin at heart mo na rin tong video ko. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag niyong kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.